iniba na po ni Marcoleta yung kanyang sinasabi. Kumbaga, nung eleksyon, ang sabi niya, libre na ang kuryente doon sa pamilya na mayroong 2,000 pesos a month na electricity bill, may iniba na. Libre ang kuryente pagka 2,000 ang yung ginugugol pababa. Yun ang pangunahin niyang agenda. Yan, ito. Yung sinasabi nga po ni Marcoleta na tanggalin natin yung VAT kasi magaling ako. O nakapambutol ako ng eleksyon, sabi niya ganyan. Hello, magandang hapon po sa inyo lahat. Tapos na ng trabaho namin ngayon ay Miyerkules. Wala nang trabaho kasi bisteras ng pagsamba. Bukas, Huwebes, sasamba kami kaya wala kaming overtime pagka ganitong bisteras ng mga pagsamba namin. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, magandang hapon. Sa ibang bansa, magandang araw po. 5:40 ng hapon. Gawa ko ng video kaninang umaga, alas 5 rin. Parang alas 5 video rin yata yun. Ngayon, gagawa na naman ulit tayo ng reaction patungkol doon sa doon sa isang vlogger na tumitira si Senador Marcoleta. Hindi lang siya, marami ang tumitira sa kanya patungkol sa kanyang panukalan na libre ang kuryente pagka 2,000 ang yung ginugugol pababa. Yun ang pangunahin niyang agenda sa kanyang panahon na mula nung congressman siya. Matagal na niyang gustong maging batas yan, yung tungkol sa kuryente na yan, na yung 2,000 na ginugugol mo kada buwan, ililibre niya pababa. Pero binabatikos ng iba. Itong isang vlogger na ito, yan. Tingnan nyo, thumbnail pa lang eh, hindi nakaaya-aya. Siya din yung gumawa ng video patungkol sa Iglesia ni Cristo na nambraso daw ang Iglesia ni Cristo. Kaya nanalo si Senador Marcoleta. Ito talagang mga taong ito na nakatapos na lang yung election, hindi pa rin sila nakakapag-move on. Nalagay na sila sa pwesto, senador na si Senador Marcoleta, pero ayaw pa rin nilang tantanan. Itong mga taong ito ay hindi natin alam kung ano yung takbo ng kanilang isipan. Ang gusto ng mga senador ay magkaroon ng kapayapaan bawat pamilya ha, hindi yung bawat bumoto sa kanya ng maayos na serbisyo. Sabi ni Senador Marcoleta noon, bawat pamilya na gumagastos ng 2,000 pesos pababa, malilibre yun pag naisa batas yung kanyang panukala tungkol sa kuryente. Kasi alam natin ngayon, sa panahon ngayon, halos di kuryente na lahat. Ngayon ay puro na di kuryente, ultimo motor nga di kuryente na, yung mga sasakyan di kuryente na, yung nagpapatakbo ng gasolina kuryente, yung elevator kuryente, escalator, lahat na, halos lahat na mga gadget puro na kuryente. Eh kung gumagastos ka ng 2,000 pababa, libre. Hindi lang yung mga bumoto sa kanya, hindi lang yung Iglesia ni Cristo, lahat ng Pilipino. Oh, naiintindihan mo ba yan? Ito pakinggan nga natin yung pinagdadaldal ng taong ito. Ano na kasing tanga ang maniniwala doon sa kanyang plataforma na libre na po ang kuryente. Para makuha niyo yung point, no? Hindi naman sa nangaasar, pero nangaasar po talaga ako. Kasi ang point natin dito, iniba na po ni Marcoleta yung kanyang sinasabi. Kumbaga, nung eleksyon, ang sabi niya, libre na ang kuryente doon sa pamilya na mayroong 2,000 pesos a month. Sabi niya, nagbago daw. Anong nagbago? Tuloy-tuloy yun. Yung panukalang yun ni Senador Marcoleta, nasabi nagbago. Sinungaling ka, fake news ka, fake news. Pangalan yan. Kita nyo? Sabi niya, binago niya, iniba. May pruweba ka ba na iniba niya? Binago niya. Ipakita mo yung katibayan mo na binago niya. Yung sinasabi niya na yun, patungkol sa kuryente.
ikaw daldal ka ng daldal. Takeru Miyamoto. Ano yun? Taero? Takeru Miyamoto. Daldalero yan. Fake news. Wala naman siyang katibayan. Tapos thumbnail pa lang niya ay tinan yung thumbnail. Hindi ko na sana ikuan yan eh. Siya din yung nagsabi noon na binabraso ng Iglesia ni Cristo ang mga tao. Ginamit yung mga local politics, yung mga mayor, gobernador, basta yung mga local para isama daw si Senador Marcoleta sa 10 balot nila, wala namang katotohanan. Sinungaling talaga yan. Napakasinungaling. O iparating niya sa kanya, sinungaling ka, Takeru Miyamoto. Ha? Takeru? Sinungaling ka. Yung kasabing binago, walang binago. Tuloy-tuloy yun. Yung panukalan yung yun, patungkol sa kuryente. Pati ikaw, kahit hindi mo siya binuto, pagka gumagastos ka, kung Pilipino ka, ewan ko kung Pilipino yan. Pero mapapatunayan mo yan pagka naisa batas na yun. Kung itutuloy natin yung video niyan, pinapalabas niya na nilin lang ni Senador Marcoleta ang taong bayan. Binula lang niya. Sabi-sabi lang daw niya yung ganun style niya na like, kunwari tubabain yung kuryente pero hindi naman daw. Sinungaling ka, ipakita mo yung ebidensya mo. Ipakita mo. Mayroon ba siyang sinabi na binago na niya? Sinungaling ka, Takeru Miyamoto. Parating nyo ito sa kanya. Wala yan. Mapanirang puri yan. Kung mayaman ka, malaki yung binabayaran mong kuryente, maabot ka ng 10,000, ay problema mo na yun, mayaman ka naman, mayaman sa yabang. Marami daw siyang gamit na di kuryente. Problema mo na yun, basta ang iniisip ni Senador Marcoleta, yung mahihirap na gumagastos ng 2,000 na kuryente, buwan-buwan pababa, malilibre yun. Lahat, walang pinipili. Hindi katulad ng sinasabi mo na Iglesia ni Cristo lang, sinungaling ka. Ito, pakinggan natin na hindi raw marunong tumanggap ng ano tawag mo? Yung binabanggit mo, pakinggan natin. Dapat po kasi marunong po tayo tumanggap ng criticism. So ngayon, paano to ngayon? Iba na yung sinasabi ni Marcoleta, 12% na. So ang gawin mo nila Marcoleta para matuwa po yung kapatiran, gawin mo na lang libre yung kuryente ng kapatiran. Ng Iglesia ni Cristo. Kayo na lang. Pati tawa, parang tawang demonyo eh. Talagang nangaasar eh. Dapat marunong tumanggap daw ng criticism. Gagawin daw 12% na lang. Hindi na daw libre. Tapos sabi niya, yung kapatiran na lang ng Iglesia ni Cristo, ang libre mo. Sabay tawa. Ang sabi ni Senador Marcoleta, lahat. Hindi kaya ata nakakaintindi. Ay naman. Ito yung mga taong ganito, hindi dapat panoorin. Yan ba mga dapat panoorin? Nakakapagbigay ba yan ng magandang influensya? Influencer, tapos ganyan sinasabi. Bueno, wala tayong magagawa dyan kasi ganun ang style nila para kumita. Bahala sila. Yung karma, hindi yan magtatagal, darating sa kanila. Yun lamang po. Maraming salamat.